Okay, balita muna tayo, Kuya Ramil, dahil tag-init na. So, ang DOH nagpaalala sa publiko ng mga sakit ngayong panahon ng tag-init. So, pinapaalalahanan po tayo ng DOH hinggil sa mga sakit na posibleng makuha ngayong panahon ng tag-init. So, maliban po sa heat stroke, no, meron ding mga sakit nadala ang summer, no, itong matinding init ng panahon gaya po ng sunburn, yung mga mahilig diyan na mag beach, 'di ba? O kaya naman magbilad sa araw, so sunburn, and bungang araw, yan, meron din. Pero yung iba ay nagkakaroon din ng sore eyes, no, dahil naman po yan sa virus, mga bacteria o exposure sa chemicals gaya po ng chlorine sa swimming pool, no, kaya mag-iingat po tayo. And pinalalahanan din ng DOH ang publiko ukol tamang pag-iimbak ng pagkain para maiwasan ang food poisoning, kasi kapag ganito pong mainit ang panahon, madaling masira po ang pagkain, madaling mapanis. No, kaya kung pwede, after kumain, lagay agad sa ref, 'di ba? Ilagay na sa ref para iwas contamination. No, and kung kaya konti-konti lang ang iluto, kung bagay sapat lang, no, doon sa isang araw na, kasi ako pag nagluto ako maghapon ako, Ramil. Tanghalian, hapunan, same ulam para tipid sa gas. So, kung kayang ilagay agad sa ref, tapos iinit na lang, no, kapag kakain na. And inirekomenda rin ng DOH ang pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, at ang pananatili po sa lilim tuwing nasa labas. Magpayong po tayo. Pero minsan yung payong hindi rin sapat, na kahit nga nasa loob ka ng bahay, dito, mainit pa din. Oo, ramdam mo pa rin yung init. So, ingat-ingat po tayo, ha? Dito, may mga sakit pa rin, lalo na sa mga bata, yung hand, foot, mouth disease. Yung nagkakaroon ng mga rashes sa kamay, sa mouth, tsaka sa paa. No, and may kasama po siyang lagnat, no, kaya ingat-ingat po din. Kaya ugaliin po yung paghuhugas ng kamay, hindi lang dahil sa coronavirus or sa COVID kaya tayo naghuhugas ng kamay. Dapat maging habit na natin yung paghuhugas po ng kamay, no, na meron pong sabon. O kaya ugaliin na natin 'yan. Ako nga, hindi na nawawala sa bag ko, hindi lang alcohol, kundi yung mga liquid soap. Para pag nakakita ka ng may tubig, maghuhugas ka ng kamay. Minsan kasi yung alcohol, sabi mo na napapatay yung mga bacteria and ibang virus. Pero parang andumi pa rin. Sorry naman. Parang madumi pa rin. Kaya pag naghugas ka ng kamay na may ng sabon, tubig, sabon, makikita mo maitim pa rin yung kamay mo. Parang punong-puno ng alikabok. Kaya hugas talaga, sabon at tubig. Okay, maliban dyan, iba pang mga balita, 45 pesos na maximum suggested retail price sa imported na bigas, ipinatupad ng Department of ipapatupad sa katapusan ng buwan ng Department of Agriculture. So, yan po yung inanunsyo ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. So, babawasan yung maximum suggested retail price ng imported rice. 45 kada kilo simula March 31 dahil patuloy ang pagbaba ng presyo sa pandaigdigang merkado. So, mula nang ipatupad po ang MSRP Enero 20, Enero 20, bumaba na ng 19 pesos kada kilo ang presyo ng imported rice, mula 64 hanggang 45 pesos. Okay. So, ang sabi ng Philippine Statistics Authority,
yung PSA, itong MSRP, isa yan sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ng bigas at pagbaba ng inflation. Okay. Sana maramdaman na talaga yan ng ating mga kababayan. Pero kasi parang available ba sa lahat ng lugar yung yung MSRP na 49 na yan. So bago pa man ang pagbaba ng MSRP sa 49 noong March 1, bumaba na daw yung presyo ng bigas of $490 US dollars per metric ton ang presyo ng 5% broken rice mula sa Vietnam. Okay. Sige. Kamusta naman kaya yung local rice, no, para sa ating mga kababayan? Kasi parang may isang sad na story, Kuya Romil. Asa na ba yun? Kinuha ko ba yung sad story na yun? Parang hindi. Na parang merong mga iniimbestigahan, nagpapatulong ang Department of Agriculture sa NBI na imbestigahan yung mga issue namin. Nagpapakamatay daw na mga magsasaka dahil sobrang baba ng bili sa palay. Parang 14 pesos ang farm gate, parang ganun. Oo. So yun, iniimbestigahan. No, hindi ko alam kung anong latest doon. Basta narinig ko po sa ano po. May naririnig tayo na audio, Kuya Tek. Ayan, thank you po. Ayan, nadidistract ako. Ayan, thank you, Kuya. Thank you po. So, ayan. Yun yung yung sitwasyon. Dahil sa sobrang mura daw ng bili ng palay, may nagpapakamatay daw tayo ilang mga magsasaka. Huwag naman po sana. Okay. Nakakalungkot yung balita na yan. Ayan. Next balita natin, DA hinikayat ang swine industry na paramihin ang populasyon ng baboy sa 2 milyon kada taon upang maabot ang pre-ASF level pagdating ng 2028. So bago pa kasi tumama yung African swine fever sa bansa, nagpo-produce tayo ng nasa 14 million hogs kada taon. Sa ngayon, ayon sa datos, nasa 8 million na lang yung population ng baboy. Ibig sabihin, may deficit pa tayong 6 na milyon. Target ng DA na maabot ang 14 million head sa loob ng 3 taon. Samantala, wala namang rason ang iba pang mga stakeholders sa hog industry na hindi daw po sumunod sa ipatutupad na MSRP sa baboy ayon sa grupong Sinag. Kasi pumayag na po ang mga hog producers na sumunod sa farm gate price na 230 per kilo ng baboy mula sa dating 250. Ayon sa grupo, dapat makasunod na yung mga traders at iba pang nagtitinda ng baboy sa MSRP. No, yung pork shoulder 350 kada kilo habang ang pork belly 380. No, sa monitoring ng DA ang compliance rate last week ni report natin 25%. Ngayon, tumaas na 31 na. 31% na. Ito ay simula noong March 10 ay pinatupad yung MSRP na yan. Okay. So, kaya ba yun? 2 million kada taon na baboy. Dati daw kasi 14 million yung inaalagaan natin na baboy. 14 million. Ngayon 8 million lang ang population, so deficit ng 6 na milyon. So sa loob daw ng 3 taon dapat maabot natin yung 14 million na yan. Magbababoy ka na ulit. Depende. Depende pa. Okay. Kasi yung iba medyo afraid pa, natatakot pa kasi nga mahal ang mag-produce, 'di ba? Mahal ang mag-produce mag-alaga ng baboy. 'Di ba? Mahal ang feeds.
Tapos may sakit pa. Diba? Yung ASF. Pero meron naman ang rollout ng bakuna. Pero sapat ba siya? Diba? Para mabuhay ulit ang loob, no, ng ating mga ibang nagbaboy, lalong-lalo na yung mga nagba-backyard, diba? Okay, idinagdag pa ng grupong Sinag na habang nakafocus ngayon sa local fresh pork prices, napapanahon na rin anyang ikonsidera ng DA ang pagbabalik sa orihinal na taripa para sa imported pork. Ayon sa EO number 62, ibinaba ang taripa sa 25% mula sa dating 40% para sa out quota at 15% mula sa 35% para naman sa in quota. Ang sabi ng grupo, sa dinami-dami ng inangkat nating karne na baboy last year, hindi naman daw yun nakatulong para bumaba ang presyo nito. And kahit binawasan pa yung taripa, hindi naman din bumaba ang presyo ng baboy. Di ba? May punto. Parang ganun din sa bigas. Ngayon kasi may MSRP sa bigas eh. Diba? Sana, ayan, yung magaya dun sa sa baboy. Kasi binaba din pala ang taripa dito sa imported na baboy. Dapat bawasan natin ang importasyon. Bagay, kailangan natin mag-import kasi kulang nga tayo sa production. Ano na ba talaga? Labo na ng sitwasyon natin di ba? Parang ang gulo-gulo na. Gusto natin tulungan yung mga magbababoy natin. Pero at the same time, dahil sa importasyon, parang hindi masyado nabibili yung mga baboy natin. Okay, eto pa. Parang uso-uso ngayon ng MSRP. Puro MSRP ba ang balita ko? Eto, MSRP sa bawang, pinag-aaralan rin ng DA. Matapos pumalo sa 200 pesos kada kilo ang presyo po ng bawang. Imported po naman ito. 95% daw kasi ng ating supply ng bawang ay imported. At kung aabot sa 160 kada kilo, mali daw yon ayon sa DA. Maituturing itong profiteering. Paliwanag ng DA, ang landing cost ng imported na bawang ay nasa 80 pesos kada kilo lang. So kapag umabot ng 160, mas too much tubo. Sabi po ng DA. So, pinag-aaralan lang yung pagpapataw ng MSRP. Magkano ba kasi dapat ipapatong after landing cost para sabihin mong kumita? Diba? Kasi kung ako yun, kung ano yung pinakamalaki ko na posibleng kitain, diba yun dapat? Yan. Kaya mag-MSRP na lang din. Para controlled ang tubo. Okay. DA nagpatupad ng temporary ban sa pag-angkat ng baboy, baka at kalabaw mula sa Hungary at South Korea. Ito naman ay dahil po sa foot and mouth disease. So iba yung hand, foot, mouth disease sa tao at iba yung foot and mouth disease sa baboy. Okay, kasi merong mga dito yung mga baboy, yung baka, diba? Baka kalabaw. Yan, baka kalabaw. Yung may mga hooves yung kanilang mga paa. So, kasi daw merong reported cases sa South Korea at Hungary. Ito ay alinsunod sa magkakahiwalay na memorandum order ng DA dahil nga after magkaroon ng report ng FMD sa mga bupalo sa Hungary March 7 ngayong taon at sa domestic cattle sa South Korea. Okay. And sa DA, ang mga kaso ng FMD sa Hungary at South Korea ay kinumpirma ng kanilang mga veterinary authority at iniulat na rin ito sa World Health Organization. Okay, so temporary ban. Pati pala yung mga ultra high temperature milk derivatives, mga heat-treated meat. Ayan, meat products, hindi kabilang sa ban.
Ayun naman pala. So, papayagan din ang pagpasok ng mga kargamento kung naproseso na ang produkto bago ang Feb 17 para sa Hungary at Feb 27 naman para sa South Korea. Gayon din sa mga negatibo sa FMD pagdating sa Pilipinas. So itong foot and mouth disease ay isang matindi at lubang nakakahawang sakit, nakakaapekto sa hayop na nagdudulot ng malaking epekto syempre sa ekonomiya. Meron ba tayong mga reported na ganito, Kuya Ramil, sa mga baka nating kalabaw? Wala pa. No, wala pa. Okay. Mahirap naman mamaya yung baboy nga natin affected, baka tapos magiging pati baka tsaka kalabaw. Kawawa naman tayo. So, dapat mag-ingat yung pagka-quarantine, ayan, yung mga pagharang sa mga border natin, dapat talaga ay gawin. Okay, so yan po yung mga kapita natin.